Okay. So, going back, so, naputol lang guys ha. Pero going back, malapit na naman ito matapos. Again, pag pinansin nyo kasi siya dito, preparation tayo ng ano ha, preparation tayo ng post-closing trial balance. Ito na siya, dire-diretso lang siya. Pero pansinin nyo, dito sa retained earnings, ayan na, highlight ko siya. Retained earnings. Ang total niyan ay 1,539,950. Dapat po, hindi yan ang balance. Update natin siya kasi ina-add natin dyan yung net income. So, dapat ang susundin yung balance yung nandito sa may financial position. Itong 265,075. Yan po ilalagay nyo dito sa may post-closing trial balance. Okay, kukopin lang yung mga amount so wala kang gagawin dyan. So, kapag nakopin nyo na, total lang natin siya, dapat yan ay balance. Okay, 761,600. Pansin nyo class, nag-start tayo dun sa historical data which is the post-closing trial balance nung August 31, natandaan nyo yun. Ngayon, pansin nyo, nag-end tayo sa post-closing trial balance din. Ibig sabihin, next month, di ba, ang nagawa natin ngayong buwan ay September. So, ang next month natin ay October. So, sa October, ang mangyayari dyan, etong post-closing trial balance na to, siya ay magiging historical data na. Kapag gumawa na tayo ng bagong libro or kapag gumawa na tayo ng bagong bookkeeping doon sa month ng October naman. Kasi nga po yun ay cycle lang, paikot-ikot lang yan. Itong ginawa natin na to, magiging beginning balance yan next October na. Okay, ganun lang siya. And then, yung pinaka last step natin, baka sabihin nyo, sir, tapos nakapeto na po. Ang last step po natin is to zero out all nominal accounts. And update natin yung running balances from general ledger. Sir, paano po yun? Same process. Yung nasa may GJ1 and GJ2 and GJ3 which is yung adjusting entries and closing entries. Ilalagay lang natin siya dito sa may ating general ledger. Ito, pansinin nyo ha. Yung may color green, ayun na yung nag-zero out na. Ayun o. Tignan nyo, ayun o. Nakita nyo to, mga sa PR na yan. Ayun o, PR, GJ3. Ipapost ko lang dyan yung GJ3 and GJ2. Ano pa yan na GJ2? Ayan o, GJ2. Sir, ito po, ba't yan po din nag-zero out? Yan o, utilities payable yan. Di ba yan ay permanent accounts? Yan ay maki-carry over to the next accounting period. Andun siya sa may tinan nyo ha. Utilities payable, tandaan, 1,350. Dapat yung 1,350 na yan, parehas yung nasa pinakadulong ginawa natin. Tandaan na, utilities payable, 1,350. Pag tinignan ko sa pinakadulo, utilities payable. Ito siya. Ay, wala. Dapat yan ay 1,350. Ayun o, 1,350 siya. Okay? So, parehas lang siya. Huwag kayo malilito dyan. Dapat, ang balance niyan ay zero out yung mga temporary accounts. Tapos, yung mga normal, real accounts or mga permanent accounts, dapat yan ay, ito yung mga amount yan. Okay, ayun siya. Utilities payable, 1,350. Dapat itong mga nandito, itong mga yung 1,74500, tsaka itong mga to, ay same ng amount na nandun sa may unahan. Pansinin nyo itong cash. 174,500. Punta tayo doon sa general ledger. Sa cash. Tignan nyo maigi ha. Ayan, cash. Ayun o, 174,500. Okay? Kasi nga po sila ay mga permanent accounts or real accounts na naki-carry over to the next accounting period. Okay? I hope naintindihan nyo siya kasi so, mabilis lang naman to. Ito lang naman yung last step natin. Okay? And then, ayan na. Tapos na tayo. Tapos ng inyong bookkeeping under corporation. Okay? Again, yung option 2 ng inyong closing entries para mas mapadali kayo is discussion tayo sa classroom. Para mas maintindihan nyo siya, kapag may mga questions kayo, you can raise it during our face-to-face class. Okay? Hinabol ko lang to kasi para at least sa bahay magawa nyo siya. Para lahat ng questions nyo na iisip nyo habang nagsasagot kayo, i-take down notes nyo na para during our discussion or sa pagpasok nyo sa Lunes ay itanong nyo na agad siya sa akin. Okay?
Again, we will have a quiz on Monday, and then recitation tayo. Kung hindi mo iabot ng recitation, Thursday tayo mag-recitation. Pero, ipapasa sa akin tong paper nyo, Partnership and Corporation, before your midterm exam. Kasi gagradean ko na to. And then, quiz tayo sa Monday. Yeah, yan. Okay? Again, pag may questions, take down note mo muna and then i-raise sa akin during our discussion. Okay? Thank you for your time and I hope naintindihan nyo siya. And hopefully, on Monday, dapat tapos na kayo lahat. Na ballpen na siya. Ayoko nang naka-pencil. Ayoko nang maraming ibura. Okay? Yun lang. Thank you and bye. Thank you for your time.